babalikan ko na rin ngayon na yung mga pangyayari para na rin meron tayong record para sa kasaysayan. Well, ang totoo niyan po, alam ko po na papunta ng Hong Kong si Tatay Digong at si Inday Sara. Kaya po, nung mga panahon na yon, sabi ko kay VP Sara, tayo po'y magpulong ni Tatay Digong para pag-usapan yung mga hakbang na gagawin natin dahil napapabalita nga po na baka meron na ng warrant of arrest si Tatay Digong sa ICC. Now, si Inday Sara po, wala po akong problema dahil alam kong tinatanggap ni Inday Sara yung realidad na posible nga magkaroon ng warrant of arrest at talaga naman pong posible na makipagtulungan ang Marcos administration. Sa katunayan po, pinaghandaan na namin yan. Pinaghandaan namin yan hindi lang po ng 2024, pinaghandaan po namin yan as of December of 2023. Kasi noong mga panahon pong yun, nababalita ko na talagang nakapasok na sa Pilipinas ang mga investigador at mga prosecutors ng ICC. Sa katunayan, alam na po ni VP Sara kung sino yung mga taong pumasok sa Pilipinas kasi syempre may mga contacts naman po tayo sa Commission on Immigration and Deportation at ang ginagamit ng mga taga-ICC ay hindi naman po private passports. No? Ginagamit nila ay UN passport kasi ang mga taga-ICC po ay ni-issuehan ng parang UN passport. Dahil bagamat hindi naman po sa ilalim talaga ng UN ang ICC, parang ano siya parang kapatid, okay, o pinsan ng ICC. Kaya ang travel document ng mga opisyalis ng ICC ay ini-issue rin ng United Nations. So sa totoo lang, 2023 pa lamang, alam na namin yung mga pangalan, mga investigador, mga prosecutors na labas-pasok na sa Pilipinas. At syempre, pagdating ng Enero ng 2024, malinaw na nagkahiwalay na ng landas ang Marcos at Duterte dahil yun nga po yung paglulunsad ng hakbang na maiso kung saan talagang tahasan ng pinangalanan ni Tatay Digong kung sino yung kandidato dati sa eleksyon para presidente na nakatanggap siya ng ulap, no? Ebidensya galing sa PIDEA na gumagamit ng pinagbabawal na gamot tuwing dumadaw sa Davao at yan nga po ay si Marcos Jr. So pinaghandaan po namin yan sa totoo lang. Meron na po kaming draft petition for certiorari sa Korte Suprema kung talagang magre-request ang ICC para sa kooperasyon ng Pilipinas na mahuli si Tatay Digong. Now, siguro dapat ikwento ko muna kanina sa certiorari. Yung certiorari ay isang special civil action na po pwedeng ihain ng kahit sinong mamamayan kung sa tingin nila na ang gawain ng kahit ang ahensya ng gobyerno ay labag sa saligang batas at sa ating mga batas. At ang aming sinabi dun sa certiorari na yan, labag kung makikipagtulungan ang PNP, NBI at ang ehekutibo sa pagpapareso kay Tatay Digong dahil nga po hindi na tayo miyembro ng ICC. At dyan nga po yung argumento na wala ng jurisdiction ng ICC dahil nakasaad mismo sa Rome Statute na bumuo ng ICC na kinakailangan ang preliminary investigation ay hingin at bigyan ng basbas ng pre-trial chamber sa loob ng 1 taon matapos na magbitiw sa pagiging miyembro ng isang bansa. At sinasabi nga namin na dahil ang prosecutor dati ay humiling ng go signal para mag-preliminary investigation sa pangalawang taon na matapos na tayo bumitiw sa pagiging miyembro, wala lang jurisdiction. So, ang number one argumento namin laban sa pagtutulungan ng gobyerno para maaparesto si Tatay Digong ay wala lang talagang jurisdiction ang ICC. At dahil wala lang jurisdiction ng ICC, tanging Pilipino lamang na mga maestrado at mga hukuman ang pwedeng maglitis sa di umano mga pagkakasala na di umano ay naganap sa panahon na namumuno si Tatay Digong. Pangalawa na yung ating argumento na bukas naman po mga hukumang Pilipino. At doon nga sa petisyon na ginawa ko, unang-una, inisa-isa namin gaya nung kaso ni Kian de Los Angeles, no? Na yung mga kaso na patayan ng mga suspected territory ng Pilipinas na walang legal na dahilan. Now, bagamat merong warrant of arrest, hindi naman po self-executory yung warrant of arrest na yan. Bakit? Kasi nga po nakasaad din sa Rome Statute yung proseso
na kinakailangan iharap sa lokal na hukuman ang isang nais mapaaresto ng ICC para sa isang deportation extradition proceedings. At ang aalamin na lokal na hukuman, hindi lang yung identity ng akusado, kung hindi dapat masigurado na kanyang karapatang pantao ay napangalagaan, lalo na yung right to be heard o yung due process. At pangalawa, na dapat ngang ma-extradite. Now, nung kami gumawa ng petisyon para harangin yung pag-cooperate ng Pilipinas kay Tatay Digong, ang aming assumption, ihaharap din sa RTC. Pero just in case hindi iharap, kailangan magkaroon nga ng TRO kaagad, no? Para hindi na gumalaw ang Korte Suprema. The least that we were hoping was babato ng Supreme Court sa RTC as an issue of fact kung dapat nga bang ma-extradite sa The Hague si Tatay Digong. Dahil hindi nga po self-executory. Hindi naman po dapat sumunod sa warrant of arrest kaagad ng ICC kasi wala nga pong pulis ang ICC na magpapatupad niyan. Dadaan yan sa mga lokal na mga kapulisan na meron pang intervention ng hukuman. At itong intervention nga ng hukuman ay para masigurado hindi lang na napangalagaan ang karapatang pantao ng mga nasasakdal, kung hindi napangalagaan din yung super makausap muna si Presidente. Ako talaga ang kutob ko, dapat nagpunta na kami at nag-demand na si BP na makita yung tatay niya. Pero nanaig si ES, kaya sige, pinabayaan namin si ES na magawa ng plano. Pero nung araw ng hearing na, iba na naman ang kutob ko. Sabi ko, no, BP, wag nating sundin si ES. Pumunta tayo ng maaga sa hukuman dahil meron na ng scheduled hearing. At siguruduhin natin na makakausap mo si Tatay Digong bago man lang mag-hearing kasi akala ko posible yun. So nagpunta kami, bagamat dapat alas 11 pa kami makikita sa ICC, nagpunta kami ng maaga at doon namin nalaman na wala palang arrangements ginawa ang Philippine Embassy para makapasok si BP Sara. Bakit kami umaasa na merong arrangement? Kasi nung hapon, the day before, nakapagpulong pa si BP Sara sa mga embahada. After all, she is Vice President. No? Nagulat na lang kami on the same day na lahat buong opisyalis ng Philippine Embassy may upuan sa hukuman. Kami wala. Anong ginawa ko? Di nagbunga nga. Sabi ko, ipatawag niyo kung sino yung protocol dyan sa ICC na yan. Dahil nandito isang Vice Presidente ng isang bansa. Kinakailangan bumaba dito yung protocol at harapin ang Vice President, ang sitting Vice President ng Pilipinas na nagkataong anak ng akusado. Kasi nga, walang arrangements para kami makapasok dun sa hukuman para sa kauna-unahang araw. Mabuti na lang, malaki bunga nga ako. Nagpadala nga ng tao yung protocol nila at doon nga, sinabi nila, we will make arrangements. Pero kinakailangan mag-fill up ng mga dokumento. Alam niyo ba ho, 5 kami noon ha, 2 PSG, ako, si BP at saka yung kaibigan niya, taga England. Si BP mismo lahat nag-accomplish ng mga napakahabang mga dokumento para kami makapasok sa hukuman. At nakakagalit nga kasi night before kasama na niya yung mga taga-embassy na inassure siya, natutulungan siya sa mga dokumentong kinakailangan para makapasok sa hukuman, wala palang ginawa. Baka kung umasa si BP sa embassy, hindi kami nakapasok ng hukuman na yun. At mukha kaming kawawa sa labas ng ICC ha. Walang VIP kung siya matulungan kasi hindi naman ako techie. Hanggang yun nga po, nakapasok kami. Ngayon, ang issue pa, ayaw pa rin nilang paharapin si Inday Sara kay Tatay Digong. Ang buong akala ko, makakausap ni Inday Sara si Tatay Digong dahil dadalhin sa hukuman. Hindi naman namin alam na hindi pala plano ng ICC na dalhin talaga sa hukuman si Tatay Digong. Bakit? Sa tingin ko, dahil kapag dinala nila sa hukuman si Tatay Digong, makikita ng mga supporters ni Tatay Digong, yung pagkatao ni Tatay Digong, isang kaway lang o pwede magharumintado yung mga Pilipino naka-assemble. At totoo naman, talaga namang loyalist yung mga tao na nagtipon-tipon na walang nagtawag sa kanila para nga magbigay ng suporta kay Tatay Digong. So yun talaga ang dahilan sa tingin ko, kaya hindi nila sa hukuman. Kasi magkakaroon ng pagkakataon na kumaway at masilaya ng supporters si Tatay Digong na hanggang ngayon hindi nagagawa ng mga supporters. Dahil mula nung siya kinidnap, hindi pa siya ipinresenta sa publiko. Napansin niyo yun? Anyway, dahil nababaliwala yung mga buhay na binuwis ng ating mga ninuno para tayo maging malaya at independenteng bansa.
At yan ang dahilan kung bakit kahit ikaw ay dilawan, pulahan, berde, kailangan magkaisa tayo sa ating sigaw na tayo isang malaya, independenteng bansa. Hindi na tayo sunod-sunuran sa mga dayuhan. At tayo ay may kakayahan na ilitis at parusahan ang mga lumalabag sa ating batas kriminal. Yun ang dahilan kung bakit dapat nagkakaisa tayo ng boses na bring him home. Dahil hindi lang individual na karapatang pantao ni Tatay Digong ang nalabag, kung hindi ang soberenya ng Republika ng Pilipinas na importante sa lahat ng Pilipino nagmamahal sa inang bayan. Ang nakakalungkot, yung mga loyalista, mga dilawan at CPP-NPA, palibasa nagnanais na naman bumalik sa kapangyarihan para sa kanilang sariling pasasa, binaliwala ang soberenya ng Pilipinas, binaliwala ang karapatang pantao ng kanilang kababayan. At kaya nga po, sa 100th day ng pagkakakidnap ni Tatay Digong, ang tanong, ikaw bilang Pilipino, paninindigan mo ba ang pagiging independenteng soberenyang bansa ng Pilipinas? O hahayaan mong dayuhan na magbigay katarungan sa di umano'y mga biktima? Ang mga dayuhan dapat magbigay lamang ng katarungan sa mga biktima kung hindi tayo independente, kung hindi gumagana ating mga hukuman. Ako nga kung talagang hahayaan natin na litisin ang Tatay Digong sa mga krimen na di umano'y naganap sa bansa, isara na natin ang Korte Suprema, isara na natin ang lahat ng hukuman sa Pilipinas. Dahil ibig sabihin, inutil ang hukuman sa Pilipinas. Naintindihan nyo ba yun? Handa nyo na bang aminin na inutil ang mga ating hukuman? And yet, tuwang-tuwa kayo na pinakidnap ninyo. Dahil sa tingin ninyo, nawala yung balakid sa inyong pinaplanong Marcos Forever.